Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Miata Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today, this is the third topic for this series, and our topic is all about the Savior and the Lord. And our scripture is all about Luke chapter 2 verse 10 to 11. But the angels said to them, "Do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people. Today in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord." So, tungkol saan nga ba tong verses na ito? So, ang verses na ito ay nagpapahayag ng mabuting balita tungkol sa kapanganakan ni Jesus, ang Messiah. So, siya ang pinangakong tagapagligtas na magdadala ng kagalakan sa mundo at magliligtas sa sangkatauhan mula sa kasalanan. So, ang talata rin ay nagtuturo na si Jesus ay hindi lamang tagapagligtas, kundi Panginoon din na dapat kilalanin at sundin. So, tungkol saan nga ba tong teaching na ito? So, ang first teaching is Jesus is the good news. So, yung kapanganakan ni Jesus ay mabuting balita para sa lahat ng tao o ng lahat ng sanlibutan. So, siya ang katuparan ng pangako ng Diyos na magpadala ng isang tagapagligtas. So, ang kanyang pagdating ay tanda ng pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. So, sa pamamagitan niya, itatamo natin ang kapatawaran at buhay na walang hanggan, at si Jesus ang sentro ng mabuting balita na dapat ipahayag sa lahat. So, second, Jesus is the source of joy. So, yung presensya ni Jesus ay nagbibigay ng tunay na kagalakan na hindi kayang pantayan ng mundo. So, ang kanyang pagdating ay nagdala ng pag-asa sa mga nawawalan ng pag-asa. Ang kagalakan niya ay nagmumula sa kaligtasan at relasyon natin sa Diyos. So, kapag si Jesus ang nasa puso natin, is natatamo natin ng kapayapaan at kasiyahang hindi nauubos, at siya ang dahilan ng ating pagsasaya, lalo na sa Pasko. So, last teaching is Jesus is both Savior and Lord. So, si Jesus ay tagapagligtas na nagligtas sa atin mula sa kasalanan at kamatayan. Ngunit siya rin ang Panginoon sa karapat-dapat sa ating pagsunod at pagsamba. So, ang kanyang pagiging Panginoon ay nangangahulugang siya ang dapat masunod sa lahat ng aspeto ng ating buhay. So, kapag kinikilala natin siya bilang tagapagligtas at Panginoon, is nagkakaroon tayo ng ganap na relasyon sa Diyos. So, yung pagtanggap kay Jesus bilang tagapagligtas ay simula ng kaligtasan, ngunit ang pagsuko sa kanyang pagka-Panginoon ay tanda ng tunay na pananampalataya. So, ngayon dadako tayo sa ating application. So, yung first application is rejoice for the things God has done for us. So, dapat tayo magsaya sa kagalakan na dulot ng pagdating ni Jesus Christ. Dapat nating alalahanin na ang kanyang ginawa para sa ating kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo sa krus, at dapat tayong magpasalamat sa lahat ng pagpapala na natatamo natin dahil sa kanya, at ibahagi ang mabuting balita sa iba upang maibahagi rin ang kagalakan sa kanila. So, ang ating kagalakan kay Kristo ay dapat makita sa ating mga salita at gawa. So, second is celebrate the true meaning of Christmas. So, dapat natin gunitain ang Pasko bilang pagdiriwang ng pagdating ni Jesus Christ, ang tagapagligtas natin. So, tanggalin yung sobrang focus sa mga material na bagay at ito ng ating puso sa Kanya. So, dapat tayong maglaan ng oras sa pagninilay at pagsamba kay Kristo Jesus sa panahon ng Pasko. So, dapat natin ibahagi ang kahulugan ng Pasko sa iyong pamilya at mga kaibigan. Hayaan ang diwa ng Pasko na magbigay ng liwanag sa iyong buhay at relasyon sa iba. So, last application is submit to Christ's Lordship and be saved. So, dapat natin kilalanin si Jesus Christ hindi lamang bilang tagapagligtas natin, kundi bilang Panginoon ng iyong buhay o ng ating buhay. So, dapat natin sundin ang kanyang mga utos at gawain dahil siya ang sentro ng ating mga desisyon, at isuko natin yung mga aspeto ng ating buhay na hindi pa sumusunod sa kanyang kalooban. So, dapat tiwalaang alam niya ang pinakamabuti para sa iyo at sundin ang kanyang mga hakbang. So, ang ganap na pagsuko sa kanya ay nagdudulot ng tunay na kapayapaan at kaligayahan. So, ngayon dadako na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about why is it important to recognize Jesus as both Savior and the Lord. So, dapat sobrang mahalagang kilalanin natin si Jesus Christ bilang tagapagligtas natin dahil siya lamang ang daan patungo sa kaligtasan natin. So, ang kanyang sakripisyo sa krus ay nagbibigay daan upang tayo ay mapalaya mula sa kasalanan at
kamatayan. Ngunit higit pa rito, ang pagkilala sa Kanya bilang Panginoon ay nangangahulugang pagtanggap na Siya ang may kontrol at otoridad sa ating buhay. So, yung pagsuko sa Kanyang Panginoon ay nagpapakita ng tunay na pananampalataya at pagtitiwala sa Kanyang plano. So, kapag kinikilala rin kasi natin si Jesus Christ bilang parehong tagapagligtas at Panginoon natin, ay nagiging ganap ang ating relasyon sa Diyos at tayo ay hindi lamang iniligtas mula sa kasalanan, kundi ginagabayan din tayo upang mamuhay ng naayon or ayon sa kanyang kalooban. So, yung pagkaunawa sa dalawang aspeto na ito ng kanyang pagkatao ay nagbibigay sa atin ng tamang balanse sa pananampalataya na hindi lamang tayo tumatanggap ng biyaya, kundi sumusunod din sa kanyang pamamahala. So, let's pray po. Lord God, salamat po sa pagbibigay mo sa amin ng tagapagligtas sa katauhan ni Jesus Christ. Lord God, tanggapin namin ang kanyang sakripisyo para sa aming kaligtasan at ngayon kami sumusuko sa kanyang pagkapanginoon. Lord God, gabayan mo kami upang mamuhay ayon sa iyong kalooban at mamuhay at may bahagi ang inyong kagalakan sa iba. Lord God, naway makita sa aming mga buhay ang tunay na kahulugan ng Pasko. Sa pangalan ni Jesus. Amen.